Ciao Raga! Musta naga? Ako ay may ginawang love letter. Meron akong statement na ginawa. Kaya ang request ko sa iyo Raga ay panoorin mo ang video na are. At habang binabasa ko yung statement ay ire-record ko ito. Para na sa ganun ay tuloy-tuloy at I hope na maging malino sa iyo ang nilalaman ng aking love letter na are. Okay? Kung ikaw ay nagpa-assist sa amin sa pamamagitan ng Conserve, para makapag-file ng reimburso para sa mga naging loans mo at hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin ng result o kaya naman ay hanggang ngayon ay hinihintay pa din ang dating ng bonifico na inaasahan mo. Alora, panoodin mong maigi ang video na are. Unawaing mabuti, panoodin hanggang dulo, huwag kang mag-i-skip Raga dahil importante na maging malino sa iyo ang laman na explanation ng videong are. Okay? Manood ha. Ngayon, umpisa hanggang sa dulo. Huwag mag-i-skip. Dapat na pagkatapos mo mapanood ang videong are, ay alam mo kung alin-alinggang mga cellphone numbers ang dapat na isave mo. Dapat alam mo din kung ano ang iyong gagawin. Dapat alam mo din kung gaano ka pa katagal maghihintay ng result. At dapat ay alam mo din kung gaano ka pa katagal maghihintay kung bonifico naman ang hinihintay mo. Bakit ka ang iba ay halos 8 months na mula nung mag-apply until now wala pang result. Samantalang ang sabi dati nung mag-apply ay 3 months or 4 months or 5 months ay malalaman na ang result. At kapag ngayon pala ang nag-file ng request para sa reimburso, yung mga bagong kliyente ngayon na ngayon pala nag-file, ay sinasabi na namin sa kanila na at least 18 months silang maghihintay. Ibig sabihin, at least 18 months, maaaring higit pa doon ang ipaghihintay nila. Kaya para doon sa mga naunang nag-file, sinabi namin ay 3 to 4 months ay magkakaresult na. Kasi nga, nakabase iyon doon sa akordo or agreement or out-of-court settlement sa pagitan ni Conserve at noong kumpanya ng financial institution na nagpautang sa iyo. Nakapaloob doon sa akordo nila na kapag ang isang kliyente ay nagpa-assist kay Conserve, no need nang dumaan sa tribunale. Dahil sa pamamagitan ng akordo na nandoon ang mga kasunduan nila, sabi doon sa akordo, dapat na sa loob ng 90 days ay may sagot na yung kumpanya na nagpautang doon sa kliyente sa request ni Conserve para doon sa reimburso. Anong nangyari? Bakit lampas na sa 90 days ay hanggang ngayon ay naghihintay pa din ng result? Alora, bibigyan kita ng perspective. Okay? Para maging malino sa iyo kung ano yung mga nangyari. Normally, sa experience ni Conserve, sa pag-a-assist sa mga kliyente para makarimborso, dati-rati ang pratika. Okay, yung pratika nila ay umaabot lang ng circa 1,000 clients. Yan ay sa loob ng isang taon. Pero nang ako ay gumawa ng video at madami mga Raga nakapanood, alam natin na madami ang nag-file para makarimborso. Sa katunayan, mula April 11, nung tayo ay mag-umpisa na mag-assist nito, hanggang katapusan ng April din. So, yan ay a matter of 3 weeks lang ay umabot na sa halos 1,000 clients yung nagpa-assist sa akin. Okay? So, ulitin lang natin ha. A matter of only 3 weeks ay nakuha na agad yung pratike na pinaprocess ni Conserve sa loob ng isang taon. Ganon kadami ang nag-file. Nang buwan ng May hanggang June, lalo pang nadagdagan. At saka doon pa sa mga sumunod na buwan. After noon, yung iba dating mga opisina na nagsasabi na hindi naman daw totoo na mayroong nare-reimburso, after na mapatunayan at makita nila na totoo nga at marami ang nag-file, ay nag-offer na din sila ng assistance na kagaya ng ino-offer namin. Kung hindi, mas nadagdagan palalo yung mga nag-file kasi nga mas marami pa yung mga nag-a-assist. Dahil sa sobrang dami ng mga request na makarimborso, hindi agad ma-process lahat yung mga pratike. Noong mga naunang mga buwan ay may mga nag-file na sa loob nga ng 90 days gaya nung nakasaad doon sa akordo, may mga lumalabas na result at nakakarimborso sila. Hanggang sa unti-unti
nababawasan yung mga kliyente na nagkakaroon ng result. Hanggang sa dumating nga itong November na wala na talagang lumalabas na resulta. Bakit nagkagayon? Dahil tumigil na yung kumpanya na nagpautang doon sa mga kliyente na sagutin yung mga request for refund ng mga kliyente na kung saan itong mga kliyente na to ay nagpa-assist kay Conserve. Yung iba ay nagpunta sa amin at syempre ipinapasang na namin yan kay Conserve dahil nga nang sa sobrang dami ng mga nag-file. Ang ginawa nila ay hindi na nila ino-honor or sinusunod ang nakasaad doon sa akordon nilang dalawa. Okay, yung kumpanya na nagpapautang ay hindi na ino-honor or sinusunod yung akordo nilang dalawa ni Conserve. Kaya as of now, wala ng akordo o agreement between sa kanilang dalawa. Okay, null and void na yung kanilang akordong dalawa. Dahil kapag ang isang akordo ay hindi na sinusunod ng kabilang parte o propyo, wala ng akordo, ang pwedeng gawin ni Conserve ay dalhin sa tribunale ang mga bagay na iyan. At dahil diyan, as of now, ay wala munang lalabas na result o proposta kahit pa na entitled sa reimburso ang isang kliyente. Alam natin na kapag dinila sa tribunale, hindi natin alam pare-pareho kung kailan iyan mariresolba. Maaaring abutin ng taon o mga taon pa para magka-resulta. Kaya ano ang mangyayari ngayon? Yung lahat ng mga nag-file na until now ay wala pang result, as in matagal pa na maghihintay dahil nga nang dadalhin pa sa tribunale. Kaya importante na ma-save mo ang number ni Conserve dahil kung kailangan kanilang tawagan para sa information, para sa update at para sa dapat na gagawin mo bilang isang kliyente, alam mo na ang natawag sa iyo ay si Conserve mismo. Okay, si Conserve ang tutulong sa iyo. Are ang cellphone number ni Conserve na dapat na isave mo sa iyong telepono. Ang number nila ay 320-178-0514. After na ma-save mo ang number na iyan, ang gagawin mo, mag-message ka sa kanila. Okay, mag-message ka kay Conserve para personally ay makapag-inquire ka. Importante na yan ay gawin mo. Pasensya na po ha, dahil hindi na namin ma-message lahat agad-agad ang mga kliyente na inassist namin. Mas maigi na directly na magtanong na kayo sa kanila para makukuha nyo agad ang sagot. Kasi ang nangyayari kapag tinanong nyo sa amin, itatanong din namin kay Conserve, naghihintay pa kami ng sagot nila. Samantalang kapag ang kliyente, ang direkta na magtatanong sa kanila, sila po ay mabilis na nakakasagot. So alam nyo na agad ang inyong gagawin. May mga ilan din kasi na nag-file pero wala naman silang reimburso. Di ka sabi natin noon ay hindi naman sure na meron agad reimburso. So merong mga kliyente, although sila nag-file, wala naman silang reimburso. Kaya maigi, okay, na ikaw nga ay makapagtanong sa kanila kay Conserve. Para kung halimbawa na ikaw pala ay wala namang marireimburso dahil walang anomalye ang iyong kontrakto, ay alam mo na agad at hindi ka na makakasama doon sa mga maghihintay ng matagal pa para sa resulta. Reminder din ha, gaya ng sabi namin bago mag-file ang kliyente, no guarantees. O hindi 100% na dahil nag-file ka at madami kang nabayaran ng mga loans dati, ay matik na agad. Okay, na ikaw ay may marireimburso. Depende yan doon sa kontrato mo kung meron ba na anomalye doon o wala. Ulit lang ha, mag-message ka kay Conserve sa number na are para malaman mo agad. 320-178-0514. Yan ang kanilang number. Are naman yung sample na message. Maaari na sabi nga hindi mo alam kung anong i-message mo kasi Italiano sila. So are yung sample na message na pwedeng sabihin sa kanila. Yan ay ilalagay ko din sa description para pwede na i-copy and paste mo na lang. Para yun ay may tatanong sa kanila. Dati, ang sabi namin, yun ang aming promise, i-message namin ang mga kliyente. May reimburso man o wala. Okay? Pero dahil nga po ng sa dami ng mga naging changes sa mga nangyayari recently at sa dami po ng nag-apply, pasensya na po ulit ha,
hindi po namin magawa na ma-message agad po kayo lahat. Kaya nga po importante na mag-message po kayo kay Conserve. Okay? At kung sila ay halimbawa na mag-reply at kailangan mo na i-explain namin yan sa iyo, yung naging sagot ni Conserve, i-message mo naman kami din sa aming number na are 351-383-7227. Kung yan ay na-save mo na, mailyo. Kung hindi pa, i-save mo po dyan sa iyong telepono. Okay? Gaya ng nasabi ko na sa iba pang mga videos, please po na send a message sa WhatsApp at pakihintay na makareply kami. Hindi po kasi advisable na tumawag po kayo doon or magpo-phone call. Dahil sa dami po ng mga kliyente, minsan nagsasabay-sabay. Kapag ka po tatawag kayo, nagkasabay-sabay nga yung tawag, habang kausap pa yung isang kliyente, may natawag na ulit sa kabilang linya, kaya minsan kausap yung isang kliyente, nagpuputol-putol, hindi rin kami magkaintindihan kasi nga may pumapasok na ibang tawag. So, kung kayo po ay natawag at may kausap ang iba, hindi rin kayo makakausap. Okay? Ngayon, pagka hindi namin agad kayo nasagot, tapos ay natapos na yung usapan doon sa isa, and then nasingitan na naman kayo, naunahan na naman kayo ng tawag ng isa, syempre, hindi namin nga kayo masasagot, baka sumama pa ang inyong loob sa amin dahil hindi kami makasagot. Kaya, ang amin pong ina-advise po sa inyo ay mag-message po kayo sa WhatsApp. Okay? At alam na rin natin naman na yung pong aming telepono ay meron lang po yung oraryo. At kapag Sabado ay nakapatay po yung telepono. Kaya pag Saturday ay propyo, hindi po kami makakasagot ng phone calls. Kaya mailyo po na magme-message siya WhatsApp at pahintay po na makareply kami sa inyo. Tandaan po natin ng aming pong laang role din para ang isang kliyente ay makatanggap ng reimburso ay i-assist po. Okay? I-assist kayo bilang kliyente at explain po sa inyo. Para na sa ganun, makapag-file po kayo. Pero, pagkadating naman doon sa legal steps na gagawin at ang pakikipag-usap sa kumpanya na nagpautang sa iyo bilang kliyente, yan po ay kompito ni Conserve. Okay, kami ay nandoon lamang sa gitna. Okay? Ni Conserve at saka ng kliyente. Nasa gitna lang po kami. Okay? Pagdating naman sa mga naghihintay ng dating ng bonifiko. Okay, ito naman. Kasi nga, di ka yung iba ay meron na silang resulta. Nakapirma na. Naghihintay na lang sila ng bonifiko. Pero marami pa rin po naghihintay. So, ito naman ang ating i-explain. Pagdating naman doon sa mga naghihintay na matanggap nila yung bonifiko, ito naman po yung senaryo. Okay? Para maunawaan nyo po kami kung bakit po hindi nyo agad natatanggap yung pong inyong pera sa konto kurente. Sa amin pong record, mula doon sa total, okay? Doon sa total na nag-apply po sa amin, ito sa amin lamang po ha. Mula po noong April na kami nagsimula until ngayon, habang ginagawa ko itong video po na to, nasa 15% pala ang may result. Okay? At yung iba po doon ay pirma na, meron na silang proposta, at sila po ay may reimburso na. So, out of doon sa total ng lahat ng mga nag-apply sa amin, ay 15% pa lamang. Ganyan pa lang kakunti ang nagkakaroon ng resulta. Okay? Nalaman nila sila ay may reimburso na, nakapirma na sila. Kaya mahigit 80% pa ang wala pang result. So, kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap ng komunikasyon, ibig sabihin, kasama ka doon sa mahigit na 80% na until now ay naghihintay pa rin ng resulta. Kaya wag pong sasama ang loob dahil as in, mas marami pa po ang naghihintay kaysa sa nakatanggap na ng resulta. Doon naman sa mga nakapirma na at meron na silang marireimburso, wala pang 17% ang natanggap na ang bonifiko. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung may reimburso na, nakapirma na sila, nakapagbigay na ng IBAN, okay, naghihintay na sila ng bonifiko. Doon sa lahat ng mga iyon na pumirmang iyon ay wala pang 17% na kung saan yung pera dumating na sa konto kurente nila. Sabihin din, yung natitira na percentuale na mas malaki pa ay naghihintay pa rin ng bonifiko. Hanggang ngayon, wala pa pong dumadating na pera sa kanila. Okay? E ano pong nangyari? Bakit ang iba ay 4 months na? Okay? Mula nung sila ay makapirma, ay naghihintay pa din sila ng bonifiko. Ang sagot diyan ay dahil pa din doon sa sagot natin kanina na hindi na sinusunod ng kumpanya na nagpautang sa iyo yung nilalaman ng akordo between Conserve at saka doon sa nagpautang. Nakapaloob din doon sa akordo, okay? Yung akordo nilang dalawa na ang isang kliyente na inassist ni Conserve mula na makapirma ng proposta
okay, may bigay niya yung kanyang IBAN at mai-submit na ulit yun pabalik, mayroon dapat na 90 working days para makapagbonifiko yung kumpanya na nagpautang. Okay? Kaya nga po sabi namin pagka dati yung mga unang pumirma ay within 90 working days dapat matatanggap na nila yung pera. Pero dahil nga po sa dami, dahil nga sa madami ang mga may reimborso, kaya nga sabi na namin noon sa iba ay maaaring umabot ng 6 months ang dating ng bonifiko. Kasi nga nakikita namin na delayed yung dating ng bonifiko, kaya yung iba, yung mga later na nakapirma sila at nagkaroon sila ng result, meron na silang purpose ng pinirmahan, sinabi namin sa kanila na maaaring umabot na yan ng 6 months yung dating ng bonifiko. Nag-adjust na kami kasi nga hindi na nasusunod yung 90 working days dahil hindi na nga sumusunod yung kumpanya na nagpautang doon sa nilalaman ng akordo nilang dalawa ni Conserve. Tandaan po natin na ang kumpanya na nagpautang, okay, siya ang magbubonifiko. Pero dahil nga ulitin natin, hindi na niya sinusunod ang akordo, kaya delayed ang mga beneficiary, hindi na dating. Pero ang assurance naman ni Conserve ay nagawa na nila yung lahat ng mga legal steps na dapat nilang gawin, kaya dadating at dadating ang mga beneficiary na hinihintay ng mga kliyente. Kung kailan, yun ang tanong, ang sagot po nila, maghihintay. Okay? Yan po, maghihintay po, dadating. Yun po ang sabi ni Conserve. Gaya din ng instruction natin para doon sa mga naghihintay ng result pa, para naman sa mga naghihintay ng bonifiko, okay, rin naman ang inyong gagawin. Maigi din na directly na mag-inquire din kayo kay Conserve mismo sa number pa din na are 320-178-0514 para makapagtanong na kayo sa kanila mismo. Kasi may mga iba na ang akala ay kami ang dahilan kung bakit wala silang bonifiko na natatanggap. Yung iba, pur tropo, hindi na sila naniniwala na wala pa talagang bonifiko. Iniisip pa ng iba na hindi naman daw ata nga totoo na mayroong reimborso kasi yun naman daw pong pera ay hindi naman nadating sa kanilang konto kurente. So nagkakaroon na sila ng duda sa amin. So kaya po ina-advise ko na kung hindi na po kayong titiwala sa amin, sa aming mga sagot, ay please po mag-contact na po kayo or mag-inquire na kayo directly kay Conserve. Doon sa mga naghihintay ng bonifiko, maging doon sa mga naghihintay din ng resulta. Ulitin lang po natin para makapag-verify kayo, makapag-inquire kayo mismo kay Conserve, aray ang number nila. Ulitin ulit natin, 320-178-0514. Ano naman ang nangyayari ngayon? Kasi may mga nangyayari ngayon yung latest na nangyayari. Okay, para doon sa mga ibang kliyente. Ano ang mga nangyayari ngayon na yung ibang mga kliyente ay tinatawagan mismo ng kumpanya na nagpautang? So, lilinawin natin gumawa na tayo ng video dyan ng isang araw. So, ngayon, i-explain natin mas maigi. So, ang ginagawa po ay kinokontak directly ang kliyente. O-offeran po sila doon, tapos ay papipirmahin. So, ano ang ibig sabihin po noon? Okay? Kailangan nating ma-realize na legit si Conserve. Bakit? Kasi kaya kayo tinatawagan noong nagpautang sa inyo at kayo ay ino-offeran dahil nga nagpa-assist kayo sa amin at kayo ay in-assist din ni Conserve at pinrases nila yung request mo na makakuha ng reimborso. Bakit? Isipin nyo po ilang taon na ang lumipas. Okay? Mula nung kayo ay nag-loan at ilang beses na rin kayo na nag-reloan o nag-renew. Pero wala naman sinasabi yung kumpanyang nagpautang sa inyo na kayo pala ay may pera sa kanila at hindi naman nila sinasabi na kayo pala ay sinisingil nila ng labis. Bakit ka ngayon tinatawagan at inaalok na reimborso? Hindi dahil sa gusto ka nilang bigyan at dahil sa ikaw ay good client nila. Dahil sa naging kliyente ka ni Conserve at nakita doon na ikaw ay may reimborso. Anong dahilan nila? Para mas mababa ang maibigay nila. Okay? Kumpara doon sa dapat na matatanggap mo na reimborso. Ito pa yung iba pa na dapat natandaan. Hindi lahat ay tinatawagan. Kasi baka isipin mo na, bakit yung aking asawa o yung kakilala ko ay tinawagan nung nagpapautang at pinapupunta doon, samantalang ako ay hindi. Okay? Ang sagot po dyan, explanation, hindi lahat ay tinatawagan dahil mayroon lamang na specific or certain type ng contract na tinatawagan nila. So, ibig sabihin,
na ikaw ay dahil hindi tinawagan ay wala ka ng reimburso. Okay? It doesn't mean na hindi ka nila tinawagan directly ay wala ka ng reimburso. Maaaring kaya hindi ka tinawagan dahil iba yung tipo ng iyong kontrato. Hindi kasama doon sa mga tinatawagan nila direkta. Halos 10% or maximum 20% lang ang offer ng kumpanya na nagpautang. Okay, yan yung amount na ino-offer nila doon sa mga tinatawagan nila na direkta at pinupupunta doon sa kanilang mga filiale. Okay, ganyan lang siya kababa kumpara doon sa entitled ka na marireimburso. Pero syempre hindi nila yan sasabihin kung magkano talaga dapat. So supposedly, gaya ng ating na-explain, yung iba nalimutan na. Okay? Pero salamat doon sa iba na natatandaan nila kasi nga sabi natin supposedly sa amin dadaan ng proposta. So pagka meron ng result, si Conserve sasabihin sa amin, kami naman ang magsasabi sa kliyente. Okay? At kami rin ang magpa-process. Okay? Dahil nga nang sa hindi na nasunod yung kumpanya na nagpapautang doon sa akordo, at syempre, gaya sabi natin kanina, para makatipid sila kasi nga mas mababa lang yung binibigay nila. Kaya directly, kinukontak na nila ang kliyente at nilalampasan na nila si Conserve at saka kaming mga collaboratory. Kapag ka kinontak ka at saka ikaw ay inoferan, ano ang dapat na gagawin mo? Unang-una, magtatanong ka muna sa amin. Okay? At mail pa nga kung directly sa Conserve, doon ka magtatanong. Okay? Sa Conserve mismo. Para matulungan ka nila na makapag-decide kung ano ang iyong tama na gagawin. Gaya ng aming pong advice, nasa sa iyo na kung i-accept mo o hindi. Kasi kapag ka in-accept mo, mas mababa yung amount na matatanggap mo. Pero makukuha mo agad yung pera. Okay? Pero lagi kang hihingi sa kanila ng document na pinapirma sa iyo. Just in case na nag-decide ka, at ikaw ay pumirma, kukuha ka lagi ng dokumento. Kukuha ka ng kopya ng dokumento na pinapirmahan sa iyo. Kung sakali naman na ayaw mong tanggapin yung offer nila, okay, ang mangyayari naman ay buo na amount ang matatanggap mo. Okay, buong amount ang matatanggap mo, yan ang makukuha mo kung dadaan ka kay Conserve. Okay, kung ikaw ay maghihintay. Kaso nga lang, magtatagal pa. Dahil nga nang ititribunali pa. Gaano katagal? Yung kasi ang magandang tanong eh. So maaaring taon o mga taon pa. Kaya hindi masasabi ang timeline. Okay. Maaaring sabihin, bawa nagpunta ka doon, maaaring sabihin ng kumpanya na nagpautang na 100% na daw na makukuha mo yung pera na ibibigay nila. Sa iyo daw yung lahat. Pero hindi yan ganun kasimple. Dahil doon sa mandato na pinirmahan ng kliyente para sa Conserve, nakasaad doon sa page 4 na ang kliyente, kung sakaling magkaroon ng agreement doon sa nagpautang, okay, na kumpanya, do po na kung saan ay yun yung date na pumirma siya doon sa mandato ng Conserve, kung magkakaroon man ng ganyan, kung magkano ang ibibigay, ay kailangan na matanggap pa rin or entitled pa din si Conserve sa 50% na reimburso na makukuha. Okay? Tandaan, sana po ito inyo pong tandaan, okay? Tandaan na si Conserve ang kakampi ng kliyente, gaya ng sinabi na namin sa inyo nung una pa. At gusto niya na kung magkano ang entitled mo na reimburso ay iyon talaga ang makukuha mo. Si Conserve din ay ipaglalaban ng iyong karapatan. Tandaan na kaya may reimburso ay dahil sa anomalye na nakasaad doon sa contract loan mo. At si Conserve ang tumutulong para ma-recover mo ang sobra at illegitimately na siningil nila sa iyo. Okay, ulitin lang natin ha, bago ka mag-decide na tanggapin ng offer nila o mag-decide ka na hindi mo tatanggapin, mag-inquire ka muna directly kay Conserve. 320-178-0514. Paano kung nakapirma na ako? Kasi marami rin ganun na pumirma na, hindi naman sila nakapagtanong. Kailangan nila yun na daw, o kaya naman sabi ng iba ay pera na daw, so tinanggap na nila. Paano kung nakapirma na ako o natanggap ko na ang offer bago ko nalaman na dapat pala muna ako magtanong? Yan ang tanong ng iba. Kasi ang sabi ng iba nga ay pera na daw, kaya tinanggap na nila. So, ang gagawin, ganun pa din. Kahit na ikaw ay nakapunta na doon sa filiale nila at natanggap mo na at pumirma ka na doon, okay, mag-inquire ka pa din directly kay Conserve. Mag-message ka pa rin sa kanila doon sa number na binigay natin kanina. Para sa ganun ay mabigyan ka pa rin nila ng konsilyo kung ano ang pwede mo pang gawin. Kasi maaari na matulungan ka pa rin nila na ma-recover mo yung kulang na ibinigay sa iyo kahit na
tinanggap mo na agad yung mas mababa at hindi ka nagtanong prima. So, maaari ka pa rin nilang matulungan. So, mag-inquire ka pa rin kung ikaw ay kasama doon sa mga tumanggap na at pumirma ng offer nila. Ito yung mga important reminders. Okay? Sana nanonood ka paraga ha. Kasi importante lahat ng ito. Okay? Save and keep our contact number. 351-383-7227. Yan yung po yung aming number para dito sa Rimborso. At ang contact number naman ni Conserve ay 320-178-0514. Kung napanood mo ito, please po, pakishare din ito sa iba. Lalo na doon sa mga mahal mo sa buhay o kaya yung mga kakilala mo na nag-file din ng request for refund. Kahit po hindi sa amin mismo nagpa-assist, maaari na makatulong din ito sa kanila. Okay, pakipanood mo po ito sa kanila, i-forward mo sa kanila, i-send mo sa kanila yung link ng video na are para sila ay maging aware din. Isa pa na paalala, ito kasi yung pagkakamali ng iba hanggat hindi mo pa natatanggap ang bonifico, okay, hindi mo pa natatanggap yung pera, may rimborso na, pumirma ka na, pero hindi mo pa natatanggap yung bonifico, hindi pa nadating yung pera sa iyong konto kurente, wala pang nadating, huwag munang isama sa budget. Lalo na, huwag mag-advance ng gastos. Okay? Dahil, sabi ng iba, ay gagastusin ko na, ganito, gagamitin ko na, o kaya kukuha muna ako, manghihirap muna ako, total, may dadating naman na rimborso. Huwag niyo muna po yung gawin. Okay? Hintayin mo muna po na matanggap mo at ma-accredit sa iyong konto kurente. Kapag ka nandoon na, yan, pwede ka na mag-decide kung saan at paano mo siya gagamitin. Yan po Raga ha. Although mahaba ang video na to, salamat sa panonood mo. Salamat Raga sa pangunawa. Sana naging malinaw ito sa iyo at salamat sa pagtitiwala mo. Ala proxima. Hari pa, importante din na reminder. Asahan natin kasi maaari talagang mangyari na in the following days, in the following weeks, sa mga susunod na pagkakataon, magkaroon ng mga changes, ng mga updates, okay, ng mga adjournamento, ng mga dapat na gagawin. So, mag-antabay po lagi. Okay? Kasi maaaring magkaroon ng adjustment at mga information na dapat na malaman mo. So, mag-antabay po lagi. Okay, doon sa mga announcement. Para na sa ganoon, maiwasan natin na mag-decide ng mali. Para makatulong po kami sa inyo na kayo ay makapag-decide ng tama na para po sa inyo po at sa iyong pamilya.